cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Sing it out loud. We say praise the Lord. Oh, oh, we give our big praise. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We say praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. You promised me you never leave, you promised me I'll never forsake, and I'll believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Yes, Jesus, you are with us, oh Lord. Sing, I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I'll walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. You promised me you never leave, you promised me I never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, you promised me you'll never leave, you promised me I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Yes, Jesus. Oh, you are with us. You are a shield. Oh, hallelujah. Oh, we're gonna praise your name. Sing, you, Lord. You, Lord, are a shield around me, everywhere and everywhere that I go. You, Lord, are a shield around me, everywhere and everywhere that I go. You, Lord, are a shield around me, everywhere and everywhere that I go. You, Lord, are a shield around me, everywhere, everywhere. You promised me you never leave, you promised me I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. For the last time, you promised me you never leave, you promised me I'll never forsake, and I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, where I go, where I go.
for you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world. You are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. And everything is to you. And everything I have, I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you. And all my days I give from you. I pray I use them as you want me to. Use them for you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world. You are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Jesus, you are my God. No one can compare to you. Oh, I love you, Jesus. I love you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. And angels come and angels come and adore you. We come to worship you. And we, your children, worship you. You are my world. You are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No
we commit our lives to you. You are our Lord, our King, our Savior. Yes, Lord. Lord, there is none like you. Nothing compares to you, O Yes, God. oh Lord. We love you. And today, God, we want to lay down all our requests to you. Yes, God. Because you are our God who listens, who Yes, answers Jesus. our prayers. Jesus, oh Lord. In Jesus' name, Amen. Sige, palapan po natin ang Panginoon. For our prayer passage, Esther 4 verses 1 to 16. There was a story in the Bible na gusto pong ubusin ang mga mamamayan ng Diyos, lipulin silang lahat, patayin silang lahat. So, bad news po yun sa kanila. At tignan po natin kung ano yung ginawa nila sa Esther 4 verses 1 to 16. Sabi po dito, when Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city wailing loudly and bitterly. So, nalaman niya po yung bad news na yon. Siya po ay nagluksa. At talagang there's wailing, sabi dito. Went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. Para bagang, bad news, papatayin kaming lahat. So parang gustong-gusto na niyang dalhin kaagad sa hari yung kanyang problema, pero hindi pwede, hanggang dun lang siya sa king's gate. Kasi hindi siya allowed na pumasok agad doon sa bulwagan or sa trono ng hari. Diba? Pag may gusto ka dito sa mundo, pag may gusto tayong hilingin sa isang tao, di naman natin kaagad doon sa powerful person, di natin kaagad masasabi. Pero may higit na makapangyarihan na pwede nating dalhin lahat sa Kanya ng ating mga pasanin. Amen. Makakalapit tayo. Meron tayong full access because of what Jesus has done. Okay? So hanggang dun lang daw siya sa king's gates. Okay? Si Mordecai. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. So kahit yung mga kapwa niya Israelita, mga mamamayan, they were mourning daw, great mourning among the Jews. Matindi pong pagluluksa at sinamahan nila ito ng fasting, ng weeping and wailing. Verse 4, when Esther's eunuchs and female attendants came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, but he would not accept them. Then Esther summoned Hathach, one of the king's eunuchs assigned to attend her, nangangalaga sa kanya, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So, ibig sabihin, hindi alam ni Esther yung nangyayari sa labas kasi siya po ay queen at siya po ay Hudyo din, kasamahan nila. So, hindi niya alam ang nangyari. So, sabi niya, gusto kong malaman, puntahan mo nga Hathach, puntahan mo nga. Eunuch Hathach, puntahan mo si Mordecai at alamin mo ang nangyayari. Alam niyo po, kapag alam natin ang nangyayari, mas nakakapanalangin po tayo. Kaya alamin natin ang nangyayari sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating kamag-anak. Ano yung dapat nating ipag-pray sa Kanya? Sa brother or sister mo, sa ka-small group mo. Kaya ang ganda po, no? Every Sunday after service, we spend time with each other. Alamin natin, how can we pray for each other? How can we intercede for each other? Kasi pag nalaman natin, mas na ipag-pray natin. Di ba? Kaya, mag-share tayo ng prayer request din. Huwag natin ikahiya yung ating mga pagsubok sa buhay. So, nalaman po niya, verse 8, he also gave him a copy. So, let's jump to verse 8. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Sabi niya, parang ikaw nandyan sa kaharian, ikaw ang mag-beg sa hari para humingi ng tulong sa hari. And then, anong ginawa ni Esther? Siya po ay nanalangin. Let's jump to verse 15. Nung una, hesitant pa siya.
Pero sabi ni Mordecai, alam mo kaya ka nandyan sa position mo, baka para sa panahon na ito, ikaw ang humingi ng tulong. So sa verse 15, let's jump. Then Esther sent this reply to Mordecai. Sabi niya, go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Sabi niya, pray for me. So mabuti po ang magsabi sa ating mga kasama na, please pray for me at pwede ring, please fast for me. Tapos ng prayer and fasting natin ng January, okay? Nasa feasting na tayo. Pero pwede pa rin tayong mag-pray and fast sa tuwing may kailangan po tayong ipanalangin. Kaya sabi niya, go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Kayo mga men and women, pwedeng mag-fast para sa isang kasamahan. Mga worship team, di ba? Teachers, ushers and marshals. Yung small group mo, pwede kayo mag-usap-usap. Ay, may matindi akong pangailangan. Pwede nyo ba akong ipag-pray and fast? Pwede po manghingi ng prayer and fasting. Dito hiningi ni Esther. Sabi niya, do not eat or drink for 3 days, night or day. Ginagawa natin po yan sa January at saka sa June or July, yung ating mid-year prayer and fasting. 3 days po tayo nagfa-fast. Yung iba may drinks, yung iba 1 day, yung iba 2 days, yung iba 2 meals, 1 meal. Ginagawa natin yon dahil seryoso tayo sa ating ginagawa na pananalangin at pag-aayuno. At sabi niya, I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Sabi niya, haharap ako sa hari. Kung mamamatay ako, basta hihingi ako ng tulong sa kanya. At ano po yung ending ng story? Humingi po siya ng tulong na baliktad lahat. Yung gustong ipapatay lang ng mga Hudyo, siya ang pinapatay. At lahat ng Hudyo, sila po ay pinagpala ng Panginoon. Sumagot ang Lord. So, what can we learn from this? Number 1, turn to God in hard times. Kapapasok pa lang ng taon, nakaranas ka na ba ng difficulty, ng matinding challenge? Turn to God. Okay? Don't turn to me first, turn to God. And then pwede mo na kaming i-message. Can I ask for prayer requests? Okay? Lahat tayo dapat ay lumalapit sa Panginoon. Number 2, pray and fast together. Pray together. We have our breakfast fellowship sa Saturday. Resume ulit sa ating February. Every first Saturday, actually po ang ating prayer breakfast, pero na-move lang po dahil sa isang gawain kahapon. So we do that. At meron tayong recharge night every Wednesday via Zoom. Ang dami pong nagiging prayer warriors. More than siguro 30 to 40 prayer warriors every Wednesday nagagather para manalangin sa ating bansa, sa ating church at sa isa't isa. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Pwede ba nating dagdagan pa mga prayer warriors natin ng recharge night every Wednesday? Ayan, nandun sa mga groups, isi-send natin yung link, yung Zoom link. At kung kailangan pa po natin, ayan, mag-message lang po tayo magsabi. Let us pray and fast together. Pray together, fast together, and lastly, pray to know God's plan. Lagi po tayong manalangin para malaman natin ang plano ng Panginoon. Sila Mordecai, sila Esther, alam nila na ang plano ng Diyos sa kanila, ililigtas sila at sila po ay tinulungan ng Panginoon kahit mahirap yung sitwasyon. So, ngayong taon, okay, lagi tayong manalangin. Let us all turn to God. So today, let us lift up our hands to the Lord at manalangin po tayo. Samahan niyo ako. Pag-pray natin ang ating bansa, ang ating church, ang ating pamilya. Lord, dinadalangin po namin ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming government leaders. Maging maayos po ang kanilang pamumuno, ang panggasta nila sa aming pondo, sa aming kaban ng bayan. Mga nangunguna ng may mabuting puso, pagpalain niyo po. Yung mga nagpaplano ng masama, sila po ay baliin ninyo, sila po ay disiplinahin niyo, sila po ay ibaba ninyo. And we pray, Father, bumaba po ang mga krimen sa aming lipunan. O God, maipakalat, O Diyos, ang mabuting balita, ang iyong salita, Panginoon. At we pray for the upcoming election, maging ligtas ang lahat at maging maayos po ang resulta, Panginoon, in the name of Jesus. And Father, we pray, O God, for this church, for this local church na aming kinabibilangan. Lahat po kami ay magtapat sa inyo, Panginoon, lumago sa iyong salita.
salita, sa aming pagsunod sa inyo. Kung kami, Panginoon, ay sumunod noong taong 2024, more pa po ang pagsunod namin ngayong taon. Makatulong kami sa bawat isa sa mga gawain mo, Panginoon, maging pagpapala kami, mapahalagahan po namin ang iyong tahanan, ang iyong gawain. Lord, hindi namin mapabayaan, maging mabunga ang lahat po ng aming gawain ngayong taon na to. Pagpalain at samahan niyo po kami, O Diyos, in the name of Jesus. And now, I want you to pray for your family. Pray for your parents, pray for your children, your apos, loved ones, your children, manugang. Sige po, lahat tayo mag-pray para sa kanila. Mga miyembro ng aming pamilya, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na takot at paggalang sa iyo. Sumampalataya ang lahat sa iyo, Panginoon, na ikaw lang ang aming Diyos at tagapagligtas, maging masunurin sa iyong kalooban. And we pray anuman ang mga problemang kinakaharap ng aming mga kamag-anak, pinsan, tito, mga tita, Panginoon, lola at lola, mga magulang. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, karunungan at kapangyarihan mula sa iyong banal na spirito na hindi po sila mag-give up, kundi gawin ang kalooban mo kahit may mga nararanasan, Panginoon, na mahihirap sa buhay. Dahil, Lord, ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa kanila. Thank you, Lord, sa bawat isang nandito. And I want you to stretch out your right hand to the person next to you, na tulungan siya ng Panginoon, and that person will always turn to God. Malaman niyang kalooban ni Lord sa buhay niya at gawin niya ito at sundin niya at hindi siya mag-give up. Palakasin siya ng Holy Spirit sa bawat araw ng kanyang buhay. Maging mabunga ang kanyang taon. Pagpalain siya ng Panginoon. Ano man ang gawin niya, ano man ang plano niya sa taong 2025. Si Lord ang sasama sa kanya at gagabay sa kanya. Kung siya'y nag-aaral, sige po, pag-pray mo ang pag-aaral niya, ang trabaho niya, ang business niya, kung ang katabi mo ay businessman. Kung siya ay senior na, pag-pray mo na gabayan siya, tulungan ni Lord pagalingin kung may karamdaman. In the name of Jesus. Ang mga breadwinners, Lord, samahan niyo po, Panginoon, na hindi mapagod sa paggawa ng mabuti. At lahat kami, ngayong umaga, kausapin niyo po, Panginoon, sa inyong presensya. Lord, thank you. Thank you so much because we can turn to you anytime and give you all our burdens, Lord, our battles in life. And we thank you. Sige po, lahat tayo naman manalangin ng panalangin. May pasasalamat. Salamat, Lord, sa buhay, sa kalakasan. Thank you sa local church. Thank you sa pamilya na meron kami, sa mga anak namin na nagbibigay ka ng kaligayahan sa amin, sa aming mga magulang na patuloy na riyan upang kami gabayan. Lord, sa aming mga brothers and sisters, nakagalakan din po namin every time we gather. And thank you, Lord, for your word. Thank you, dear Holy Spirit, for what you are doing in our lives and in our church. And all glory to you alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. For our tithes and offering, let's read from the book of Psalms. Psalm 4, verses 5 to 8. Ang sabi po dito, offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. Many, Lord, are asking, who will bring us prosperity? Fill my heart with joy when their grain and new wine abound. And verse 8, in peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. You know what, just a brief background po, bakit po nabanggit to ni David? Alam nyo, dito sa prayer niya at psalm niyang to, unang introduction niya pa lang sa Lord, sabi niya, Lord, hear my prayer, hear my desire, answer me when I call to you, my righteous God. Bakit daw po, sinasabi niya dito, give relief from my distress. So the feeling ni David dito is not that feeling na sobrang saya, hindi yung pakiramdam na nag-e-enjoy siya sa life. This prayer na nabanggit niya, sabi niya, Lord, give relief to my distress. Have mercy on me. So sabi niya, the situation ni David dito is in distress. So tandaan po natin, sa pagbibigay, alam ko rin po, mahirap magkaloob kapag may financial problems. Kapag distress ang puso natin, parang, Lord, magkakaloob ako sa iyo, magbabalik ako sa iyo ng 10%, ito yung nakikita ko sa bank account ko, nakakasad, nakakalungkot, Lord. Parang kulang po, Panginoon, kapag magkakaloob pa ako sa iyo. Pero what David said in his word, offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord.
He still encouraged the people na makakabasa at makakarinig ng salita na ito na magtiwala tayo sa Panginoon, ipagpatuloy po natin ang pagbibigay. So number 1 in our tithes and offering, let's bring to the Lord righteous offering. Let's make it right to God. Na ang ikapagkakaloob po natin sa Kanya, yung angkop at tama. Bakit po? Alam natin ang salita niya na kapag nagkaloob tayo sa Kanya, it's like a defective animal. A defective offering kapag po kulang, kapag mali ang pagkakaloob natin, kapag hindi po sapat yung inaalay natin sa Panginoon. Kaya in-stress out po ni David, even in his distressful times, to bring that righteous offering. Kasi may tendency po tayo to go less. Yung hindi na righteous, yung ipagkakaloob natin sa Lord kapag stress po tayo, kapag may problema po tayo financially. But David encouraged us, even in his situation, give righteous before God. Make it right before the Lord. Otherwise, when we give to the Lord yung hindi po tama, it's like mocking the Lord. It's like saying to God na, I did not provide. Sinasabi mo, Lord, you did not provide for my needs. But God is faithful. God is true. He provides sa atin pong mga pangangailangan. So, many people, alam niyo po, they choose to trust their lives sa Panginoon. Pero, they neglect yung life of giving. Pinipili nilang talikuran yung usapin ng pagbibigay, yung pagkakaloob sa Lord. Pero sabi nila, they trust in the Lord. Well, pinakita po dito ni David that if we truly trust God, may part po ang pagbibigay. May yung pagkakaloob po sa Kanya ay kalaki po nun. At tandaan po natin that giving or bringing that offering to the Lord, it has the power to bring prosperity po sa buhay natin. Amen. Let's put our heart in that hope na ang Lord po, sa Panginoon po nagmumula yung ating prosperity. Just like what He said, it's like His face, God's face is shining light sa buhay po natin. It brings that hope na, Lord, yes, this is my situation. You know it well. Lord, ito po yung laman ng aking bank account. Lord, these are my financial struggles. Lord, this is my heart right now. But God, I still believe in you. I still put my hope and trust in you. That's why in number 2, bringing that offering to the Lord, let's continue to trust in the Lord our God. Nabanggit po dito ni David, many people, Lord, they keep on asking and asking. Maybe nadinig ni David from his people, mga nakakasama niya, Lord, who will bring us prosperity in this dry land? Lord, who will bring us prosperity, Lord, sa ganitong sitwasyon na ang tataas po ng bilihin. Ang inflation, ang bilis po mag-rise up. Lord, who will bring us prosperity? But David knew and fully understand what trusting the Lord means. And it is only God who can bring prosperity even in that situation. So I believe most of us, all of us, our great desire is to see ourselves prosper. To whom we will confide. Kanino po tayo lalapit? Kanino po tayo aasa? Is it just in our own strength? Sa sarili lang po ba nating kakayahan? Sa mga bagay na pinagkakakitaan natin? Or maybe, in a one-time, big-time deal, di ba? Sa gambling, sa scamming. It's just one time. Pero it's a big effect or a big income. So be it. Minsan, ganun na po ba tayo? Doon na po tayo magre-rely. But natandaan po natin, in whatever we do, na tama sa paningin ng Panginoon, anuman pong pinagkakitaan natin, nagbi-business tayo, nagtatrabaho tayo, nag-rider po tayo, any form of income generating po para sa pamilya natin. It is the Lord that can make us prosper. Amen? So trust God, He will make us prosper. Let's trust God, He will always provide sa anuman pong pangangailangan natin. And trust God because He alone can make us feel secure. What a promise. Maaring ang ibang tao po, ang dami nilang laman sa kanilang mga bangko, but they cannot sleep well. Hindi sila makapag-lie down. At alam niyo po yung sinasabi dito ni David na, alam niyo, nakakatulog ng matiwasay. Dahil sa Lord siya umaasa, dahil alam niya, He's always safe and sound, yun po ay hindi mababayaran ng pera. Anytime you go to bed, you know you are always at peace. You know that you are always in safety because of the Lord our God. Again,
let's bring our offerings to God because it is a way to prosper. And when we desire to prosper, let's always trust the Lord. Because when we trust God, lagi po tayo magkakaloob sa Kanya. It's a cycle na kailangan po nating gawin. Amen? And in our church, napakaganda po dahil we have designated envelopes. The red, it is our tithes. The 10%, it belongs to the Lord. So let's bring that righteous tithes before the Lord. Sa atin po mga offerings, patuloy po tayo maging generous, magkaloob sa Panginoon. Blue, it is for our special projects. Sa brown po, ating building project, patuloy pa rin po tayo sa pag-improve ng ating church. And of course, yung ating white, it is for our missions and benevolence fund. So I'm inviting everyone to stand up and let's pray together. O Lord, our God, you are the Lord who sees us. You can probe our hearts right now, Panginoon, and you can see the situation na pinagdaraanan po ng bawat isa. Katulad po ng pagkakakita niyo po, Panginoon, ng situation ni David, Father. Surely, Father, you sees, Panginoon, what are our struggles, Panginoon, especially in our finances, Panginoon. But God, this heart belongs to you. We will continue to trust in you, Father, and so we will bring that righteous offering before you, Panginoon, because we know, Father, that you, our God, Lord, is our God who provides, the Lord who is able, Lord, to bless the works of our hands, Panginoon, the Lord who sustains us, Father, and the Lord who leads us into prosperous life, Father. God, we continue, Lord, to glorify you, Panginoon, sa aming pagkakaloob, maluwalhati ka, O Diyos, at matuwa ka, Panginoon, sa aming pagbibigay. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Praise God! It's our Communion Sunday. It's the first Sunday of February. It's good to see every one of you. Ang inyong mga mukha po ay masasaya, malulusog. Alright, seryoso na ba sa diet? Yung iba hindi pa. Okay? Yung iba nakabulusok na. Alright? Praise God. At today, I'd like to encourage you to be committed. Ayan. At before that, gusto kong ipaalala na sa February 9, malapit na agad yun, ay pure love ng ating mga preteens and youth. Okay? So, work with our brother Luigi and our team on that. At sa atin namang mga singles, couples, ayan, solo parents, meron tayong pure love sa February 23. Yan po ay 4 p.m. dito po sa ating church. We'll have a dinner fellowship. Okay. At sa ating mga small groups, small group leaders, facilitators later, i-share natin sa ating mga kagrupo kung ano yung mga assignment natin. Okay? At isa pa po, bago ko i-share yung encouragement to be committed, ay gusto ko pong magbigay sa inyo ng update kung ano nangyari sa amin. Bakit? Ngayon lang ako nag-speak behind the pulpit. Pero nasa recharge nights, nasa online meeting, nasa ilang mga gawain dahil pagpasok po ng January, kung makikita niyo po sa mga photos na i-share ko, yung una, si Brother Chris nagkasakit, and then si Baby Amo na hospital. Ayan, nakita niyo po, mga 4 days po kaming nag-spend sa hospital, and then, praise God, at gumaling po siya. Thank you sa mga panalangin ninyo. Salamat sa mga bumisita. Salamat sa pagkain. And thank God for His healing. At si Baby Amo ngayon ay magta-turn 6 months na next week. At kakain na siya soon ng solid food. So thank you. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. At
Alam ko yung iba, may mga nagkasakit din po ng January, patuloy nating, ang dami po, yung January, ang dami po naming pinanalangin talaga na gumaling. So, patuloy po tayo sa mga prayer intercessors. Continue to pray for healing for our loved ones, our brothers and sisters na nagkasakit din po. So, yan po ang nangyari. At sumunod naman po ay nung Sunday, kami ay nag-travel sa Olonga po, bumisita po sa Faith Christian Ministries. Tayo po ay naging pagpapala doon, nag-share ng Word of God. They are raising funds for their church building also. At doon sa shinare sa amin ng kanilang pastor, bago mag-April, kailangan nila ng 3 million. So alam niyo po, nung Sunday, binigyan niya ako ng update, nakauwi na kami. Minessage niya ako at sabi niya, praise God, that day naka-raise sila ng 1 million. Wow, palapakan natin ang Panginoon. Okay? At ayan, kasama po namin si Amo. At yung mga dinalaw po namin doon, sila po ay mga kaibigan ko na 1998 pa. Mga teenagers pa po kami. At thank God dahil kami ay parang nakakalat, no, sa ating bansa. Nagiging pagpapala. So may mga kaibigan, kaklase kami, sa Isabela, meron sa Nueva Ecija, meron nga po sa Olonga po, may mga nagpapastor sa Cagayan, sa Palawan, at kung yung iba po, talagang, yung iba naman nasa abroad, ayan, at tayo naman dito sa Metro Manila. Ayan, thank God sa Panginoon dahil may mga kaibigan po tayong pastor na nariyan, nagiging kalakasan din po natin. Kasama ko pa rin din po doon, si Apple, si Army, my sister, si Amo, at si Amanda. Ayan, sabi nga ni Apple, parang puro A. Kaya tawag ko sa asawa ko, Akis. Okay? Or Akris. Ayan, thank God. And nitong nakaraan naman, nag-conduct din kami ng funeral service sa asawa ni Sister Nilda. No? Praise God. Dahil naging pagpapala na i-share din po natin ang mabuting balita. At kahapon, nasa Tagaytay naman kami. Siyempre, kasama pa rin si Amo. Ayan, si Apple. At nag-child dedication po tayo doon. Yung friend po natin na si May ay nakatira na sa ibang bansa pero umuwi dito para makapagbakasyon. So, dinedicate ng kanyang anak. Sabi ko, gusto ko na sanang isabay si Baby Amo kahapon para makatipid. Kaso walang na-print na dedication certificate niya. Kaya sabi ko, sige, next time na lang. Okay. Alright. O mamaya naman, i-dedicate naman natin si Matmat sa Gilbena family. Ha? Okay. Thank you. So, yan po yung mga nangyari. Pero ako po ay nasa mga recharge nights, nasa Zoom meetings. At I think may na-miss akong prayer breakfast, pero nadadalaw ko pa rin din po ang ating church building, ang sanctuary. At yun nga po, good news, dahil nakabit na ang mga solar panels natin paikot sa ating church. Napakaliwanag sa gabi. Grabe. Alam mo yung maliwanag na, tapos pag dumaan ka pa, liliwanag pa bigla yung mga ilaw. So sabi ko, wow. Baka maging pangalan natin Light Church. Okay, Solid Ground Light Church sa liwanag nito. Alright? So thank you sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Parang mukhang hindi naging maganda ang simula ng taon sa amin dahil sa mga karan. Pero all things work together for good to those who love the Lord. Lahat na pagtagumpayan. At I'm sure ganun din po kayo. So sama-sama nating palakpakan ng Panginoon. God is good. Okay? So, again, balik na tayo sa ating title, Encouragement to be Committed. Our passage is in Psalm chapter 1. Okay? First Sunday pa lang po ng January, gustong-gusto ko nang i-share ito. Kaya naghintay po ito ng 1 month. Alright? Psalm 1. The whole chapter, basahin ko po sa ESV. Okay, sundan niyo po ako sa ating dalawang monitors. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight
is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Let's bow our heads for a while. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga ginawa niyo sa aming buhay sa nakaraang buwan, sa pagpasok ng taon, sa mga challenges, Lord, na aming mga napagtagumpayan at dinadaanan pa. Sa tulong po ninyo, lahat ito ay makakayanan namin. Salamat sa mga karamdamang pinagaling po ninyo. Lord, mga pinalaya niyo sa cancer, sa ano pa mang mga may hirap na karamdaman, at sa mga simpleng karamdaman. And thank you for your abundant provision sa bawat pamilya. At ano pa man, Panginoon, ang mga aming mga pangangailangan sa umagang ito, we humbly come to you. And Lord, ask that you speak to us through your word, Lord. Strengthen us, empower us, Lord, to do your will, that we may shine for your glory and your honor alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Okay, so, encouragement to be committed. Number 1, alalin po natin yung first part ng Psalm 1, the path of the blessed. Ano pa yung path of blessed? So, sa mundo po, may iba't ibang mga path. Merong path na maayos, smooth. Nakita niyo yung path ng T. Samson? Ang ganda na. Okay? Pero yung path ng papuntang sabungan, ano sa tingin ninyo? Bumpy. Ang daming sharp potholes. Okay? Mag-ingat po kayo pag nakamotor kayo dyan at nakakotse, baka maputukan kayo ng gulong. Okay? Pero pagka lumagpas ka na naman, maayos na naman yung mga daan na yon. Okay? Pero ano ba yung daan ng pinagpala, ng matuwid? Okay? Dahil mayroong mga iba't iba. Sa physical, yun ang mga na-observe nating daan. Okay? Pero the path of the blessed, sa Psalm 1, verse 1 to 2, una, does not accept the wisdom of the wicked, does not follow the same path as sinners thou, does not think and behave like the scoffers. Okay? So, ito po yung path na makikita po natin dito. And this psalm is all about, makikita natin yung difference between living a life that is rooted in God's Word and a life that follows the ways of the world. Ito yung makikita mo, yung taong committed siya, dedicated siya, seryoso siya sa pagsunod sa salita ng Panginoon, at makikita mo naman yung hindi siya seryoso sa pagsunod sa Lord. Yung church po sa Olonga po, sabi ko kanina sa workers, napansin namin yung seryoso sila sa prayer. They are a prayerful church. Sabi ko, hindi sila nag-prayer meeting sa harapan namin, pero sa araw na nandun kami, talagang they encourage one another to pray. Pinag-pray nila kami, pinag-pray namin, they ask for prayers, and then they pray for each other, they pray for their projects. They're a prayerful church. And sabi ko, pagdating din sa giving, seryoso sila. Dahil sa araw na yon, talagang nagbigay sila. United silang nagbigay para doon sa proyekto nila. Wow. So, are we committed sa salita ng Panginoon, sa kaparaanan niya, sa way niya? Kasi kung itong path na itong pipiliin natin, tatawagin tayong blessed. The path of the blessed. So, i-check uli natin. Ako ba ay rooted sa God's Word? Ako ba ay may talagang kaalaman at pagsunod sa salita ng Panginoon? Yun ibig sabihin ng rooted sa salita ng Panginoon. Am I following the ways of the world? So this psalm challenges us to think about what we're committed to and where we place our focus. Ano ba yung priorities natin? Priority ba natin maging rooted sa salita ng Panginoon? Sa atin, grupo, iba-iba ang age natin.
pero pwede tayong pare-parehong committed. Huwag nating isipin na, bata pa ako, ayanan natin yung may edad na sila muna ang seryoso sa pagsunod sa Word of God. No, sa young people, you can be an example. Saan? Sa faith, sa love, sa obedience sa salita ng Panginoon. At masaya rin pong makita ang ating group na iba-iba ang ating edad. Di ba? Kasi kung pare-pareho tayong seniors dito, edi anong mangyayari bukas? Okay? O next year or sa susunod. Kung puro naman bata sila, yung mga maliliit, what will happen? Di ba? Kaya maganda na iba-iba ang ating edad. I-appreciate natin yung mga differences natin. Pero balik tayo doon sa ating choice every day. Do we choose to be rooted and committed sa salita ng Panginoon araw-araw? Let's go back to our passage sa verse 1 and 2. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Do not accept the wisdom of the wicked, the wisdom of the world. Do not copy even their lines, their mindset. Alam niyo yung mga nakikipaghiwalay sa kanilang boyfriend na, it's not me, it's not you, it's me. Diba? Yung mga ganon, mga lines na ginagaya natin. Okay? Basta masaya ka, kinokopya na natin. Diba? Do not copy. Do not accept. Do not follow the same path as the sinners. Ano pa sabi dyan? Nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Kaya balikan natin kanina yung the path of the blessed. Una, do not accept the wisdom of the wicked. Reject it. Yung wisdom ng mundo pagdating sa success. Reject it. No, you be takers so that you will gain more. Sa Lord, no. Be generous na pagpapala. Work hard. Alam niyo po yung hard work ay nasa Bible. Hindi lang work smart. Okay? We work hard, we work smart. At yung desire na laging gusto ko mag-retire na ako, 35 pa lang ako. Let me tell you, the Bible teaches us to work hanggat sa kaya natin, mag-serve hanggat kaya natin. Ngayon, halimbawa, ang ginagawa mo ngayon ay nagbubuhat ka ng sako-sakong bigas. Siyempre po, kapag senior ka na, hindi ka na bagay doon. Ano na ang bubuhatin mo? Mga prayer request ng iba. Pwedeng yun na yung burden mo, sako-sakong prayer request. Amen po ba? May ginagawa pa rin tayo. We do not retire. We just rest. Okay? At kung nag-expire na tayo, yun, mag-rest tayo. Okay? Pero hanggat may magagawa tayo, gagawin natin. Mga doctors nga sabi, hanggat kaya mong magsulat ka kasi nakaka-improve pa yun ng memory mo. Hindi ka talaga yung mag-i-stop, yung gusto mo, nasa tabing dagat ka na lang, na nagtatampi-tampisaw at dadalhan ng mga pagkain. Nasubukan niyo po bang gawin yun ng 1 buwan? Maraming gumawa nun, nagsawa sila. Naghahanap pa rin sila ng gustong gagawin sa buhay na meaningful, na purposeful. Ano bang purpose ko sa buhay? Ito lang ba? Na-try niyo po ba yun? Try niyo gawin 1 month? Sasabihin ninyo, nakakapagod ng mamasyal. Gusto ko namang magtrabaho. O baka sabihin nyo, Pastor, hindi ko pa po na-try yun eh. May mga nag-try na po, wag mo nang i-try dahil pag tinry mo, baka maubusan ka. Sabi ko, pag tinry ko po yun, maubusan ako eh. Wala, palalayasin ako ng asawa ko. Maubusan kami ng income. Right? So does not follow the same path as sinners. Does not think and behave like the scoffers. Kaya yung sinasabi ko pong yung pagre-retire, alam nyo, even yung mga
rich and famous, they are looking for their purpose in life. Kahit may edad na sila. Kasi yun po talaga, mamuhay tayo according to our purpose. Not to gratify our own selfish desires. Na yung isipin natin na, ito na lang yung ginagawa ko, kain tulog na lang. Walang purpose doon. Walang satisfaction talaga doon. The path of the blessed ay according doon sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, we meditate the Word of God. Sabi sa verse 2, but His delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Blessed, sino daw? Yung person na committed siya to living in a way that is different from what the world offers. You are different. Sa mga kabataan, do not try to conform. Tanggapin mo sa iyong sarili na hindi ka pareho at ayon sa daloy ng mundo. Ikaw ay kakaiba. At minsan, ang kakaiba ay, anong ginagawa? Inaasar, pinagtatawanan. Pero, yun ang dapat. Yung lumakad tayo according doon sa path na itinuturo sa atin ng Panginoon. Let us delight in the law of the Lord. Do you delight in the Lord? Kagalakan mo ba ang marinig ang salita niya? Masunod ang kalooban niya? Di ba yung sasabihin mo, yes, nakapakinig na naman ako ng Word of God. You delight. Di ba? Sino rito nakapag-breakfast? At sabi mo, yes, may pandesal na naman. Di ba? With egg. At bukas sasabihin mo, yes, may pandesal na naman sa umaga with coffee. At may sinangag, and may tuyo, and sunny side up. And the next day, ganun ulit. Yes, may pandesal na naman. Sinong ganon, ha? Di ba, yung mga lola't lola natin, nakasanayan na nila, araw-araw, naghahanap, daily bread nila, pandesal. Amen po ba? Because you delight. Kahit na araw-arawin mo ang pandesal, yes, dumating ka na sa punto na isang araw, naubusan ng pandesal at sasabihin mo, ay, walang pandesal? Ba't ka nalulungkot? Because you delight sa pagkain ng pandesal. At nakasanayan mo na mayroong pandesal. Kayo mga taong, yes, devotion na naman bukas ng umaga. Maririnig ko na naman si Brother Chris. Sabi nung iba, siguro last year may sakit ka niyan, Pastora. Oo, buntis pa ako noon last year. Kasi devotion replay tayo ngayon, di ba? Sa ating group, sa FB group. Tapos minsan nakikita nyo ako. Alright, ay, hindi siya. Ay, okay siya niyan. Yes. Alright? Napapansin niyo po yun? Tama po ba? Yeah? May devotion na naman. Tapos sasabihin natin, buti na lang, narinig ko yung Word of God kanina. Hindi agad uminit ang ulo ko doon sa katrabaho ko nung nakasalubong ko. Masaya ka pa rin. Why? May nabaon ka na daily bread from the Word of God. Amen po ba? You delight. Hinahanap-hanap mo kapag kasiyahan mo, kagalakan mo. At sasabihin mo naman, yes, Sunday na naman. Makakasama ko ang aking brothers and sisters. Yes, Sunday na naman. At makakasama ko ang aking ka-small group. At makakapagpahinga ulit sa salita ng Panginoon. Amen po ba? You delight. Young people, delight in the Word of God. Yes, makaka-join na naman ako sa gawain ng Lord. I'm excited to praise the Lord. Yes, maririnig ko na naman ang mga boses ng aming praise team. Ang tugtugan nila na ang gaganda at ang gagaling. Ay, ang gaganda. Ang gagaling, di ba? Maririnig ko na naman yung nawawala sa tono at nawawala sa nota na back up. Okay? Di ba? We delight in each other. Ako, sabi ko, yes! Sino kaya ang maipagpipray ko ulit this week? Sino kaya? You delight. Let us delight in the law of the Lord. Kung paano we delight sa pagkain ng mga paborito natin. Ang sabi niya, and on His law He meditates day and night.
binubulay, iniisip-isip. Okay? Ninanamnam at kinukuha yung mensahe ng Panginoon sa kanya sa araw na iyon. Okay? So let us walk the path of the blessed. Let us delight in the Word of God. Psalm 119 verse 1 to 2. Sabi dito, 1 and 2, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight. Sipin nyo, kahit ang Biblia, inuulit-ulit niya, mag-cross-reference ka man, yun pa rin ang sinasabi niya, delight, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Parang pagkaing pisikal, hinahanap natin lagi. Diba? Yung iba rito, yung halimbawa kakain ka, hindi pwedeng wala ng sausawan. Because you delight doon sa sausawan mo. Right? Hindi ka na makakatrabaho pag hindi ka nagkakape sa umaga o kaya sa tanghali. Because you delight doon. Ganon din po sa salita ng Panginoon. We open our Bible, we open our hearts. Okay? We click the button of our online devotion to hear the Word of God, and we click our hearts, say, Yes, Lord. Yes. Yes to your will. Go ako sa kalooban mo because I delight in your Word. Next, the path of the blessed, letter D, delights in the Word of God, meditates on the Word of God. So we reject the way of the world. We reject the path of the world. Sa mga kabataan, pagdating sa relationship, ano ang path ng mundo? Nag-post ako, nilike mo, tayo na. Alright? 1 week tayo magkakilala, tayo na. Diba? No, the path of the Bible is you wait. You honor your parents. Hindi mo sila pinagtataguan. You obey your parents. You show your respect to your parents. Na? Sa pagsunod sa kanila, sa pakikinig sa kanila. At sa mga parents, do not exasperate your children. Hindi naman natin sila gagawan ng mga bagay-bagay na ikasasama na nila ng loob. Pero may disiplina tayo sa ating mga anak. We love them, we discipline them. Right? Alamin natin, kaya we let us delight in the Word of God kasi lahat ng topic under the sun nasa salita ng Panginoon. Finances, how to live a life na pinagpala ng Panginoon, it's here. You honor the Lord with your wealth, and then He will make your barns full. Pero kapag isinasantabi natin si Lord sa ating finances at puro para lang sa atin, hindi mapupuno ang ating sisidlan. Okay? Pagdating saan? Pagdating sa ating pagtanda. Pag binasa mo ang salita ng Panginoon, hindi ka madidepress. At sasabihin mo, may puting buhok na ako? I thank God. Na-attain ko yan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Panginoon ng kanyang kalooban. Kaya naranasan ko na mag-edad. At blessing ang mag-edad. Hindi ito curse. It's a blessing to grow old. Sa mga seniors natin, blessing po ang ating mga seniors at blessing din po na tayo ay mag-edad. Amen? Pag humihina na ang tuhod, humina ng tuhod, may edad na ako pero palalakasin at palalakasin ng Panginoon ito hanggat may gusto siyang ipagawa sa akin. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sa pagiging kabataan, di ba? Ang pagiging kabataan ay hindi lang puro excitement. In fact, ang turo ng Bible pagdating sa kabataan, if you delight and you meditate the Word of God, anong sinasabi niya patungkol sa kabataan? Self-control. Maraming sinasabi ang Biblia sa mga kabataan patungkol sa self-control. Dahil minsan tayo we run wild. We live wildly. Ano pa? Nagiging wild tayo pag walang self-control. Be full of the Holy Spirit. Not be full of the
spirit of wine. Diba? Parenting, nandito rin po ang gabay. Kaya buong taon, gusto mo na may gabay ka at ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Delight in the Word and meditate on His Word. Huwag po tayong maging, ay, narinig ko na yan last year, or kaya nabasa ko na yan, o nag-devotion naman ako last year. No. Ang ating pagsunod sa Panginoon ay day by day. Araw-araw. Ito dapat ay active. Balikan natin yung Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Ibig sabihin, may consistency. Systematic. Kaya meron tayong systematic way of finishing the Bible together from Genesis to Revelation. We have our Bible plan. Diba? Consistent tayo. Napakalaking blessing po kapag nabibless po tayo pag consistent tayo. Tingnan nyo yung mga tulo sa bubong natin. Pag consistent na may tulo sa bubong, ano nangyayari sa bahay natin? Consistent, sira. Di ba? Kapag yung gripo natin consistent na may tulo, anong nangyayari? Dahil consistent, napupuno, umaapaw. So kapag consistent tayo, day and night, merong schedule, consistent tayo sa pagdalo ng gawain, lumalago tayo. Yung halaman, kapag ka-consistent na aalagaan, nako-cultivate, nano-nurture, ano nangyari? Namumunga. Kapag tayo hindi consistent, ano nangyayari sa atin? Nagbubunga nga lang. Okay? Hindi namumunga, nagbubunga nga lang daw, alright? Yes? Thank you for your enthusiasm. Palapahan natin ang Lord. Okay? Tignan natin ang ating sarili. Sabi na sa ako, huwag tumingin sa kabila, yung sarili. Alright? Amen? Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it. Day and night. Consistent. It speaks about consistency. I will never forget. Nung nagturo po ako sa Bible school, yung president ng Bible school, isang araw, may mensahe siya sa aming lahat. Nagpa-print lang sa isang bond paper ng ganitong nakasulat, be consistent, it pays. Aba, tinanggap naming lahat yun. Ako nagbulay-bulay. Be consistent, it pays. Pero buong buhay ko po, dinala ko na yon. Kung consistent ako mag-iipon, may mangyayari. Kung consistent ako mananalangin, may mangyayari. Kung consistent ako sa salita ng Panginoon, may mangyayari sa buhay ko. Kung consistent ako mag-aaral, may mangyayari. Kung ang hard work ko ay consistent, may mangyayari. Kung mananatili ako sa Panginoon, may magandang mangyayari sa buhay ko. Consistent. Be committed sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi yung naghanap buhay ka, nag-open ka ng business, for example. Konting bagyo, konting ulan, tinigil mo, sinara mo. Wala na. Nasana ngayon, nagbubunga na at umaani ka na. So sabi niya, do not depart from your mouth, or shall not, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it. Pag may nalalaman tayo, natutunan tayo, na-meditate tayo, may natututunan tayo, may nagagawa tayo, for then you will make your way prosperous. I call this number one secret to success. Joshua 1:8. Ulitin ko, sa mga kabataan and young adults, this is my I call it number one secret to success, Joshua 1:8. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. That's it.
At wag nating isipin, nag-devotion naman po ako 1 month na, 2 months na, Pastor, pero bakit wala pang nangyayari? Be consistent. Di pa tapos ang taon. Buong taon na po ako na nagbasa, pumasok na naman ang bagong taon, wala pang nangyayari. Be consistent. Can I hear amen? And you will have good success. Next, number 2. The result of being committed. Ano magiging resulta nito kapag tayo ay nag-commit sa salita ng Panginoon? Sumunod sa kalooban niya. We are not just hearers, but we are doers. I-apply natin yung mga principles, biblical principles, patungkol sa pagpapamilya, pag-aasawa, relationship, business, finances, lahat po yun, raising our children. Ano mangyayari? Letter A, He has a source, sabi niya, for everything He needs. That's the result. Ang ganda po ng Psalm 1:3. It gives us a beautiful image of what happens when you commit to living according to God's Word. Para ka daw tree. That person is like a tree planted by streams of water. Meron daw fruit in season. Yung dahon niya does not wither. Whatever they do, prosper. So He has a source for everything He needs. Nakakonect ka doon sa source. Kapag meron kang commitment sa salita ng Panginoon. So nadi-disconnect tayo kapag wala po tayong commitment and consistency. And I'm here to remind every one of you, do not, never disconnect yourself sa Word of God. Lahat tayo may cellphone, right? Or at least 99.9% it kills germs. Okay, 99.9. Okay, lahat tayo may phone. Mga maliliit lang na bata siguro wala. Gusto natin laging may power si phone. Laging yung iba may power bank. Dati ang lalaki ng power bank, ngayon may maliliit na. At ngayon meron na daw wireless power bank. Di ba? Gusto natin nakadikit lagi sa source ng power. Kasi sa atin napakahalaga nun. Ano pa? He naturally bears good fruit. Alam nyo, we do not struggle. Pagdating sa blessing ng Panginoon, kung tayo ay connected lagi sa Kanya. Alam nyo yung hindi pilit? Alam mo yung hindi mo inagaw yung promotion? Sino po nakaranas yun? Hindi mo kailangang agawin ang promotion. Because it is the Lord who promotes and demotes. Manatili ka sa Kanya. Alam mo yung hindi mo chine-chase. Hindi mo kailangang i-chase ang pagiging, ang fame. Hindi mo kailangang i-chase yun. Kasi si Lord, sila David, silang nagpatanyag sa kanila. Wag mong hangarin ang kasikatan. Hindi hinahangad yun. Oh. Let me repeat that. Hindi hinahangad ang kasikatan. Si Jesus, hindi niya hinangad ang kasikatan. Si David, hindi niya hinangad. Si Solomon, hindi niya hinangad. Yun ay ibinibigay ng Diyos. Kung tayo ay nananatili sa Kanya, natural yun na lumalabas. May mga bagay na natural. Hindi mo kailangang paghirapan. Hindi mo kailangang kasi kapag ginawa mo yon, masisira lang. Can I hear amen? Ang bunga ng mangga, wag mong pilitin, pahinugin. Pag pinilit mong pinahinog, ano nangyayari? Yes, lalamugin mo. Maasim. Napakaganda at napakasarap ng natural na namunga at nahinog.
tutulungan mo, i-cultivate mo, gano'n. Natural din na gawin yon. Pero yung pipilitin mo yung bunga, no. Huwag mong pilitin. Ang kasikatan ay bunga lamang yan kung ibibigay ng Panginoon sa ating katapatan sa Kanya. Can I hear amen? Are we learning? Amen? He is strong and stable. Gusto natin maging malakas, matapang, matatag. Meron tayong stability sa buhay. Hindi yung kaunting pagsubok sa buhay. Ngawa tayo, give up na tayo, and sabihin, ayoko na. Uwi na ako, ayoko na. Konting pagsubok, maghiwalay na tayo. Nako, wag pong lumabas sa ating labi. Kaunting pagsubok, I resign. Sinong ganon? Kaunting pagsubok, I quit. No. May stability. And He will prosper. Let's go to Psalm 1, verse 3. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that He does, He prospers. Wow. Mapalad daw po mga nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad. Parang puno sa tabi ng batis. Gusto natin ng stability? Connect to the source. Gusto natin po ng success and prosperity? Connect to the source. Gusto natin na kapag may pagsubok, hindi tayo nagigiba, hindi tayo nadadapa, hindi tayo bumibigay? Connect to the source. Kasi hindi po pinangako ni Lord na problem-free ang ating 2025. May nangako po ba sa inyo ng ganyan ngayong taon? Sabi niyo, sumama ka sa akin, pinapangako ko, walang mangyayaring masama sa iyo ngayong taon, walang pagsubok ikaw na mararanasan. May nakapag-usap po ba na ganun sa inyo? Wala, mami, wala, no? Ha? Kapag meron, takbuhan po ninyo. Yung pinakamabilis yung takbo. Okay? Alright? That's false hope. May pagsubok po tayo. Jeremiah 17:7-8. Ito po'y patungkol sa kasalanan at kaparusahan ng Juda. Pero in-encourage sila ng Panginoon. Sabi niya, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Yun daw lumalayo sa Panginoon at nagtitiwala sa tao, parang maliit daw na punong kahoy na walang magandang kinabukasan. Walang magandang kinabukasan ang taong nagtitiwala sa tao at sa sarili niyang kakayahan. Pero mapalad daw ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Sabi, matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Alam niyo naman, pag ang ugat ng puno umabot sa tubig, ay talagang napakaganda po ng pamumunga niya. Nakakita na po ako ng kamyas. May mga kamyas na sakto lang mamunga, pero yung kamyas na nakita ko noon kila Pastora Malu, nung dumalaw ako, tabi po ng tubig, ng running water, sabi ko, wow, hitik sa bunga. At noon lang ako nakakita ng napakalalaking kamyas. Yung mga kamyas na nakikita ko, parang ganyan, yung sa kanila, parang wow, 3 lang, maasim na yung ano mo, yung sinigang mo. Alam mo, yung 3 lang, maasim na yung sinigang mo. Sa amin, mga 10 para umasim. No? Nakita mo na ba yun? Kasi walang batisan doon. Okay? Yung kay Pastora Malu, ganun po. So, ganun daw. Ha? Pag umabot sa tubig, ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib. Wow. May security. May safety. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Oh, di ba meron mang pestilence? Kapag ka-connected ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya, may mahaba man na tagtuyot daw, tag-init, o tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Yan po ang result kapag committed tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po yung mga naglilingkod sa Lord. May mga pagsubok yan. Kami may sinubok. Kung kailan kami sinubok, lalo kaming tumataba. Sabi ko, ba't ganun? Alright? Kailan yung mga pantalon ko, di-garter na.
Naghahanap na ako ng mga pantalon, kailang garterize. Sinong ganon? Naghanap ka na, garterize na lahat. Umamin. Sino? Amin. Amin tayo. Okay. Tapos babalik ka na naman sa hindi garterize. Okay? Yeah, may mga pagsubok diyan. Pero bakit kahit ang mukha natin, mukhang fresh? Amen? Yes. Yung mga nanay at tatay natin, yung mga young adults natin, kala nyo mga walang pagsubok yan, no? Kala nyo walang mga malalaking bayarin, pero meron. But the Lord provides. Amen? Palaging sariwa daw ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Kaya pakaingatan po natin ang pumapasok sa ating puso't isipan. Meditate the Word of God. Proverbs 4:23. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Be careful. Be careful, young people, sa binabasa mo. Sa pinapanood mo, it will shape your thoughts. It will affect you. May mga taong nagiging matatakotin dahil ang mga nababasa at napapanood nila ay laging nakakatakot. You are what you eat. Nakakatakot yung pinakinggan mo, edi puro takot ang naipapasa mo. Pero kung may pag-asa lagi ang ating napapakinggan, laging may pag-asa ang buhay. Tas nagiging encouragement pa po tayo ng iba. Last, number 3, the consequences of not being committed. They are like chaff. Parang ipa. That's the consequence. The result of being committed, para kang puno sa tabi ng batisan. Matibay, matatag, namumunga, may pagsubok pa rin, pero nananatili ka sa source. So, meron kang nutrients, nakakapamunga ka pa rin. Nananatili ka na matatag, may stability ka. Pati mind mo stable. Kaya alam nyo, isa po ang makakapagbigay sa atin kapag ka nagiging, di ba, nagiging unstable na ako, hindi na ako makapag-isip minsan ng maayos. Connect to the source of life. Can I hear amen? Yeah? The consequences. Chaff is worthless. Basahin muna natin yung verse 4. Then balik tayo sa point. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Let's go back, letter A, they will be banished. Mawawala daw sila, parang chaff. The wicked will not stand in the judgment. Mawawala sila. Nor sinners in the assembly of the righteous. Chaff is the worthless part of the grain that blows away when the wind comes. Di ba, hinahangin yun? It's a worthless part. Sinusunog yun. Yung may mga bilao na lolo't lola natin, dati po ang mga bigas, madumi pa, bago mo isaing, kailangan, anong tawag mo doon? Parang pinapaypayan. Ay, ang ganda ng word. Tahipan. Tinatahip. O, tahipan, magtahip ka na. Dati, di ba ngayon, kukuha ka na lang ng bigas, lagay mo sa rice cooker, pindot, luto. Lagyan mo ng pandan, bango. Di ba? Pero dati, bago ka magsaing, magtatahip ka muna. At kapag nagtatahip ka, napakadali pong lumipad ng mga tahip o ipa. Okay? Lumilipad na sila. Okay? Nawawala. Kasi hindi yun kasama sa isasaing mo. At alam dati ng mga nanay, pag hindi ka nagtahip, sinong ganon? Yung nagsaing ka na, tapos hindi ka nagtahip, kitang-kita, nasa ibabaw sila. Hindi ka nagtahip, lagot. Lagot ka sa lola mo. Lagot ka sa nanay mo. Pagagalitan ka talaga. Diba? Kainin mo yan. Kainin mo yung may ipa. Ha? Kasi tinatanggal yun. Hipan mo yung konti, wala na. See? Napakalaki ng pagkakaiba ng taong committed kay Lord, parang puno sa tabi ng batisan, at ipa.
Nakita po natin yung difference? Which is greater than? Greater than, less than sa kids, no? The tree planted by the streams of water is greater than the shaft. Ito matibay. Ito namumunga. Ito ang ganda tignan. Pero yung ipa, konting ihip, wala na. Kaya noong tinesting kami sa health namin January, ako nagkasakit si Brother Chris Ako, na-hospital si baby okay. Sabi ng husband ko, pahinga tayo. Okay. Enjoy natin yung stay natin dito. In-enjoy nga namin. Kain kami ng kain mag-asawa. Okay. Sabi niya, may pantry ang hospital, may microwave. Painit kami ng painit ng mga pagkain namin. Yung mga dinala pong sobrang pizza, sobrang pagkain, sige. Alright? Hindi tayo patitinag dito. Can I hear amen? May stability ka. Diba? Sabi na, thank God, lapit ng bahay. Uwi ka, grocery ka, kuha ka mga pagkain. Right? Yung mga ganon. Hindi ka patitinag. Pero kapag dumaan ka sasabihin mo, pinaparusahan na kami ng Diyos, di na kami mahal ng Diyos, ano ba itong nangyayari sa amin? Mamamatay na yata kami. Alam niyo, kung ganun po ang salita natin, mamamatay nga talaga tayo. At sasabihin pa ng asawa mo, sige, ikaw na mauna. Paano? Ganun tayo minsan. No? Pag dumadaan sa pagsubok, para tayong mga ipa, nililipad-lipad na kagad yung isip natin. End of the world na. Ito na yung balita. Talaga. Mawawala na tayo. Tapos, na-depress na tayo. Para na talaga tayong ipa. Lumilipad-lipad na, parang wala ka ng direction. Wala ka ng maayos na direction kapag hindi ka na nakakonect sa source mo. And that's why, meditate, read, obey the Word of God. Kapag hindi tayo committed, ayan, lumilipad tayo. Nawawala tayo. So ano yung result daw? They will be banished, they will be found lacking on judgment day, they will not share in the glorious future of the righteous. Let's move. Matthew 7:26 to 27. That's why napakahalaga maging matatag tayo sa salita ng Panginoon. Everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Pag nawawala tayo sa stability natin, sa tibay natin, sa Word of God, nagiging foolish tayo. And then the rain, the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house and it fell and great was the fall of it. You are built on the rock kapag ikaw ay obedient, listener and doer of the word. Pero ikaw ay parang ipa. Walang foundation. Kapag dumating ang floods, ang unos, ang tubig daw, nawawala. Yun ang wicked at hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Proverbs 10:25, when the storm has swept by, the wicked are gone. Kasi nga para silang ipa. But the righteous stand firm forever. Kaya ang gandang paalala this week, kapag nadi-discourage tayo, puno ba ako o ipa? Sa mag-asawa, magpa-print kayo ng isang puno at ng ipa. Sa bahay, puno o ipa ka ngayon? Ipa. Ipapadala na kita doon sa probinsya kapag kaganyan ka. Ano pa? Ipa ka? Ipapapako na kita. Alright? Huwag maging ipa. Can I hear amen? Maging puno tayo sa tabi ng batisan. Ayun, ito na. Punong-puno ng lakas at ng papala ng Panginoon. Amen? You didn't see that coming. Okay? Mapupuno tayo ng kagalakan, ng kapayapaan, kapag tayo po ay connected sa source natin. Are you learning? Amen? Ito na po yung final.
verse 6. 5 and 6. Psalm 1, verse 5 and 6. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Hindi mo mahahanap na ang wicked. They're gone. They will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Wala sila sa kongregasyon daw ng righteous. Wala sila doon sa grupo ng mga committed sa Panginoon. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Sa ibang translation, for the Lord watches over the way of the righteous. God will guide us. He promises. He promised to protect, to direct, to bless those who choose to live in His ways. Kaya, yung mundo, the world might offer short-term pleasures, pero sa Panginoon, lasting hope, purpose, and peace. Sa Lord, may pag-asa. Sa Lord, may purpose ka. Sa Lord, may kapayapaan ka. Kaya manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Let us do more. That's my challenge sa ating workers kaninang umaga. Let us do more para sa Lord. Let us read more, meditate more, obey more, give more, serve more ngayong 2025. Huwag tayong manlupaypay, huwag tayong panghinaan, huwag tayong maging ipa, maging puno tayo sa tabi ng batisan na hindi magiba. Proverbs 4:18, but the path of the righteous is like the light of dawn. See? Walang kadiliman. Kapag maliwanag, matatag, matibay, maayos, which shines brighter and brighter until full day. Kaya manatili tayo. Bawat pamilya, magkapatid, mag-asawa na nandito, magkaibigan, let us choose to commit our lives to the Lord. Be committed. Be consistent. Maging consistent tayo. Attendance sa mga mabubuti nating ginagawa, sa prayer life natin, be consistent. At the end of the year, makikita natin, wow, ang dami kong nagawa para sa Lord. Glory to God. Ang dami kong naipanalangin. Ito na pala yung naipon ko, nagawa ko. Ito pala yung mga narinig ko, naisulat ko. Ito pala yung mga notes ko. Be consistent. Can I hear amen? Manatili tayo sa Lord para hindi po tayo maparusahan. Ano pa? Hindi tayo mawala. Hindi tayo parang ipa. Nasusunugin na lang. And our last verse for our communion also, Hebrews 12:28-29. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship. Let us worship the Lord. Let us love Him patuloy this year. Ano pa? With reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ang iba, they will be consumed. Pero, ang mga tree planted by the streams of the water, by the river, sila po ay mapagpapala ng Panginoon. Did you learn something today? Amen. Let's stand and let's sing this song as our prayer. And receive the communion elements. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God,
repeat the verse in Hebrews 12:28 to 29. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Wow. That's the kingdom of our God. Cannot be shaken. Kaya kapag connected din tayo sa Kanya, ano tayo? Cannot be shaken. Amen. Meron tayong stability. Meron tayong strength. Marami mang trabaho, stresses, and pressure sa work, sa pag-aaral sa mga estudyante. May stability ka. Wala kang alinlangan. Amen. That's the kingdom of God. Sigurado ang ating kaligtasan. Amen? Amen. Sigurado po ang ating patutunguhan. Maliwanag po ang ating kinabukasan. At ang direction po natin ay patungo sa kinaroroonan ng ating Panginoon. We receive and we belong to a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship. Kaya naman, manatili tayo sa Kanya. Lagi tayong sumamba sa Kanya. Lagi nating gawin ang kalooban ng Panginoon. Magpatuloy. Ha? Iwanan natin, isantabi natin yung mga nagpapabagal sa atin ng mga kasalanan, no? Mga bad habits natin. Magpatuloy po tayo. With reverence and awe, for our God is a consuming fire. At bago po tayo mag-partake, gusto ko lang ituon muna rin ang aking attention sa ating mga kids. Kids, we have our communion. We do this because Jesus loves us. Amen? He gave His body, His life for us. Okay? He is our Savior. We belong to His kingdom. He is our King. His name is Jesus. Very good. Okay? And we remember His death and His resurrection today. He died on the cross for our sins. He rose again to give us life. Amen? Kaya, anuman po ang mangyari sa ating buhay, may kasiguraduhan ang ating kaligtasan sa Panginoon. Can I hear amen? Amen. Amen. Hold your breath and repeat this prayer after me. Panginoon, Panginoon, ang tinapay na ito ang tinapay na ito ay kumakatawan sa iyong katawan kumakatawan sa na iyong nabayubay nabayubay para sa akin. para sa akin. Inialay mo Inialay ang iyong katawan sa Diyos iyong katawan sa upang Diyos iligtas ako upang iligtas ako mula sa lahat mula sa lahat ng aking kasalanan ng aking kasalanan at pagalingin ako at pagaling mula sa lahat mula sa ng lahat aking karamdaman. karamdaman. Dahil sa ginawa mo, Dahil sa ginawa ako ay ligtas. Ako ay Ako ay magaling. ako ay magaling. Ikaw ang aking tagapagligtas, Ikaw ang aking ang tagapagligtas, aking Diyos, ang aking at Diyos, hari at hari ng aking buhay. ng aking buhay. Amen. Amen. Panginoon, ang inumin na ito Ang inumin na ay ito kumakatawan ay kumakatawan sa bagong tipan sa bagong sa tipan iyong dugo. sa iyong dugo. Inialay mo ang iyong dugo Ang iyong dugo sa Diyos sa Diyos para sa akin para sa upang linisin ako upang linisin ako mula mula sa lahat ng bagay sa na nagdudulot na nagdudulot ng kamatayan. ng kamatayan. Salamat Salamat sa pag-aalis sa pag-aalis ng aking mga ng kasalanan. aking mga kasalanan. Ginawa mo akong Ginawa mo ako malinis, malinis, dalisay, dalisay, at banal at banal upang upang mapaglingkuran ko kayo. mapaglingkuran ko kayo. Buhay na Diyos. Buhay na Diyos. Amen. Amen. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world,
your hands and let us pray. Father, we commit our lives to you. Sa iyo namin inihahandog ang aming buhay, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Hari. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo kami. Empower us, dear Holy Spirit. Maging consistent po kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Yes, God. Lord, sa aming spiritual disciplines, sa pagsuporta sa bawat isa upang mapalakas ang aming pamumuhay espiritual. Masunod ang nais mo sa aming buhay, Panginoon, hindi ang aming kagustuhan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin at pupuntahan sa buong linggong ito, O Diyos. At patuloy na pagalingin kami sa aming mga karamdaman. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Give Jesus a hands of praise. Okay, God bless you, your small group. And if it's your first time here, please share, makipag-fellowship po tayo sa ating mga kasamahan. Okay? Have a blessed Sunday, everyone.